Mga kwentong pambata. Ang Maestro ng Mahika. Nung unang panahon noong ang mahika ay isang larangan pa na konti pa lang ang nakakaalam, at iilan lang din ang nakakagawa nito, may isang batang lalaki na ang pangalan ay Oliver na mahilig managinip ng bukas ang mga mata sa umaga man o kahit na sa gabi. Magsasaka ang ama ni Oliver. Naghirap ang kanyang ama mula nung nagkaroon ng matinding taggutom, ilang taon nang nakakaraan. Ngayon buong araw siyang nagtatrabaho sa kanilang taniman kasamang 2 pang mga anak. Umaasa na balang araw, mababawi niya ulit ang mga lupain na naisanla niya para maisalba ang pamilya noong panahon ng kahirapan. Kahit natamad itong si Oliver, hindi siya mapaghangad. Huminto siya sa pag-aaral dahil alam niya na hindi na siya kayang pag-aralin ng kanyang ama. At yun ang sakripisyo niya. Naiintindihan iyon ng kanyang ama pero hindi ang kanyang mga kapatid. Hindi ka ba nahihiyang umupo kasama namin at kumain dito? Wala ka namang ambag dito sa amin. Pero kung umasta ka ay parang napakarami na. Tama na! Kapatid ninyo siya. At anak ko rin. Siyempre, hindi niyo naman siya pagsasabihan. Oliver! Pero ganito kasi yun. May pangarap si Oliver. Isang pangarap na hindi alam ng mga kapatid niya. Gusto niyang maging isang mahikero. Ang pinakamagaling sa lahat. Ilang taon na rin ang lumipas mula nung nagsimula siyang matuto at mag-ensayo mag-isa tuwing gabi. Mga bata, may ipapakita ako. Wow! Nasaan ang bola namin? Narito. Nung araw na yun, pagkabalik ni Oliver ng bahay, muli siyang kinutya ng mga kapatid niya. Oh, ito na siya. Pumunta ka na sa kwarto mo, kamahalan. Mamaya ay handa na ang pagkain. Ama, baka po pala gusto niyo akong samahan mga aso bukas. May gusto po akong ipakita. Sige anak. Kaya nang sumunod na araw, siya at ang kanyang ama ay nagpunta sa kakahuyan. Pagkarating doon, tiningnan ni Oliver ang nag-aalalang mukha ng kanyang ama. Ama, may gusto po akong sabihin sa inyo. Isa na po akong mahikero ngayon. At kaya ko gumawa ng mahika sa kalabit lang ng daliri. Panoorin niyo po ito. Sa gulat niya, pinitik niya ang mga daliri at hayun! Nagpalit anyo siya bilang isang aso. Kinuha niya ang maliit na bag gamit ang bibig at agad na nagpunta sa gubat, habang ang ama niya ay nakatayo lang at gulat na gulat. Matapos ang ilang sandali, bumalik si Oliver na dala ang kanyang huli. Ito po, ama. Napakasaya ng matanda nang makita niya kung gaano katalentado ang anak. Masaya sa mga huli, sila ay naghanda ng umalis ng... Nako. Ano ba yung meron ka dyan, ha? Ito si Claudius, ang masamang negosyante sa bayan. Sa kanya isinasanla ng mga mahihirap ang mga lupain nila. Simple lang ang plano niya. Papautangin niya ang mga taong mahihirap sa oras ng pangangailangan, tapos ay magpapatong siya ng malaking interes sa pinautang na pera. Kaya ang mga mahihirap ay lalong mababaon sa utang. Mga kuneho, Ginoong Claudius, 6 ito. Aba, sobrang daming kuneho naman ang nahuli ng aso na ito. Opo, ito ay isang bagay na hindi ko pa nakikita kahit kailan. Ang ganid na si Claudius ay talagang namangha, kaya agad niyang iminungkahi na bilhin ang aso. Napaisip sandali ang matanda at napatingin kay Oliver. Nang may ngiti sa mga mata, ang ama ni Oliver ay humingi ng malaking halaga kapalit ng aso. Ganun lang at kaagad silang nagkasundo. Kawawa ang matanda. Ang pera na yon ay baliwala kumpara sa aso na ito. Nang sumunod na araw, hindi na makapaghintay si Claudius na isama ang aso sa gubat para mangaso. Nang biglang, tumakbo ang aso at nawala sa likod ng mga halamanan. Siguro ay may nahuli na siya kaagad. Aso? Mabait na aso! Nasaan ka na? Sa kabilang banda, bumalik na sa pagiging tao si Oliver at umuwi na sa kanila.
Magaling, anak. Pinahanga mo kami. Pero hindi pa tapos si Oliver. Masamang tao si Claudius. Kailangan matulungan natin ang iba na mabawi ang mga lupa nila. Anong binapalak mo? Nang sumunod na araw, nagpalit anyo si Oliver na isang gintong manok. Kasama ang ama, nagpunta sila sa bahay ni Claudius. Nung una, nagalit si Claudius nang makita ang ama ni Oliver. Pero nung makita ang gintong inahin, nagningning ang mga mata niya at kaagad siyang nagbayad ng malaking halaga para sa inahin. Pero pagkaalis ng matanda, ang inahin ay bumalik sa dati nitong anyo. At nang pinitik niya ang mga daliri niya, si Claudius ay biglang naging aso. Sige at umalis ka na. Ito ang iyong kapalaran. At ano ang kasunod? Hayon, ibinalik ni Oliver ang mga lupain ng bawat mahihirap na taong nagsanla kay Claudius kapalit ng pera para sa pangangailangan. Nagdiwang ang buong bayan sa nangyaring ito at siya ay tinawag nilang bayani. Ang balita tungkol sa mahikerong si Oliver ay kumalat hanggang sa malalayong lugar. Lahat sila ay pinupuri siya at lahat sila ay namamangha sa kakayahan niya bilang isang mahikero. Ang tamad na anak ng magsasaka na dati ay walang pumapansin, ngayon ay tinitingala na nila. Oliver! 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 Wow! Wow! Ngayon nagdesisyon si Oliver na umalis sa kanilang bayan para libutin ang buong mundo. Dinala siya ng kanyang paglalakbay sa isang magandang kaharian. Ang kahariang ito ay pinamumunuan ng dakilang mahikero. At sabihin na nating tadhana, nahulog ang loob ni Oliver sa anak ng dakilang mahikero, si Prinsesa Maginia. Isa itong pag-ibig sa unang pagtingin. Sino kaya siya? Siya si Princess Maginia, ang anak ng hari, ang dakilang mahikero. Napakaganda niya. Huwag ka na mag-abala pa. Isang mahigpit na batas na walang lalaki ang kakausap o lalapit sa kanya. Kapag may nahuling nagtangka, ay pagmamalupitan siya ng dakilang mahikero, kaya mag-ingat ka. Tama, totoo ngang kailangan niyang mag-ingat. Dahil hindi pa siya nakakaramdam ng ganito sa puso niya para sa ibang tao. Sa halip, nakaisip siya ng plano. Tinawag niya ang kanyang ama sa kaharian at sinabi ang lahat. Tapos, ginawa niyang kabayo ang sarili niya. At hindi lang isang normal na kabayo, kundi kabayong may pakpak. Tapos, nagpunta ang ama niya sa palasyo ng dakilang mahikero na noon ay nasasabik na makakita ng kakaibang kabayo. Kaagad na nagbayad siya ng malaki at binili ito sa matanda. Ngumiti ang matanda at bumulong ng pagsuporta sa tenga ng kabayo. Napakaganda mo namang hayop. Totoong wala kang katulad. Ay kinagagalak ko na maging iyong sakay. Halika, at tayo ay, anong tawag doon? Lumipad! Ama, napakaganda namang nilalang iyan. Ikinwento ng haring mahikero ang lahat sa anak. Ang dalaga ay nakiusap sa ama na hayaan siyang subukan ito. Kahit ano para sa iyo, mahal ko. Sige, magpakasaya ka. Pagkaupo ng prinsesa sa kabayo, ibinuka nito ang mga pakpak at tumalon sa hangin at saka biglang lumipad. Wow! Magkasama, nadaanan nila ang mga ilog at kabundukan. Sa sobrang saya ng prinsesa, hindi niya napansin na napakalayo na pala nila sa kaharian. Wow! Ano ang lugar na ito? Maraming salamat, nagustuhan ko ito. Ngayon lang ako nakakita ng lugar na ganito kaganda. Sa kanyang tuwa, nakipaglaro si Prinsesa Maginia sa mga paru-paro. Nagsayaw suot ang mga sapatos at naghilamos sa malamig at sariwang tubig. At pagkatapos oras na para umuwi, nagsimula ng lumubog ang haring araw. Woohoo! Natutuwa ng sumunod na araw sa pahintulot ng ama, muli siyang umalis kasama ang mahiwagang kabayo at lumipad muli sa ilog at mga bundok. Nakakamangha ka talaga, alam mo ba yun?
Sa pagkakataong ito, dinala siya ng kabayo sa ibang lugar. Mas maganda pa sa una nilang pinuntahan. Wow! At doon, nagsimula ang magagandang paglalakbay. Araw-araw umaalis ang prinsesa kasama ang kabayo at namamasyal sa mga lugar na hindi pa niya napupuntahan. Yay! Ano ito? Talagang masyado mo kong inaalagaan. At sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang maraming araw, nagsalita si Oliver. Yun ay dahil sa umiibig ako sa'yo. Ano? Nakakapagsalita ka? Ano? Ikinuwento ni Oliver sa prinsesa ang lahat. Makikitang kumikinang ang mga mata ng dalaga. Naging isa kang kabayo dahil sa akin? Kasi hindi gusto ni Ama na mapalapit ako sa kahit sino? Ginusto mong manatili bilang kabayo para lang ako ay iyong makasama? Oh, Oliver! Ang napakagwapo kong Oliver! Nahulog na ang loob ko sa iyo at iyon na ang puso ko ngayon at magpakailan pa man. Lumipas ang mga araw, napansin ng dakilang mahikero ang kakaibang ikinikilos ng kanyang anak at ng kabayo. Nagsimula siyang mag-alala. Kamahalan. Ang pagmamahalan sa pagitan ng isang tao at hayop ay kukutyain. Hindi ito maganda. Pagtatawanan ka ng lahat. Ano ang dapat kong gawin? Tapusin ang hayop. At kaya, walang pasabing nagpunta ang mahal na hari sa kwadra na may hawak na espada. Nagdesisyon siyang sundin ang sinabi ng mga tagapagpayo. Ngunit pagdating niya roon, hindi niya nakita ang kabayo. Ngunit sa halip, isang sulat ang naroon. Mahal kong Ama, palagi kong sinusunod ang kagustuhan mo. Ginagawa ang lahat ng hiling mo at habang buhay kitang nirirespeto. Pero may minamahal na ako. Ngayon ko pa lang ito naramdaman. Ang inyong inaakalang kabayo ay isang mahikero. Ang kilalang mahikero na si Oliver. Nagpalit-an niyo siyang kabayo, Ama, para mahulog ang loob ko sa kanya. At Ama, nagtagumpay siya. Gusto kong malaman mo ito, pero hindi ko alam kung paano sasabihin sa inyo. At kaya, masakit man sa loob ko, ay nagdesisyon akong magpakalayo ng husto. Mag-iingat po kayo, Ama. Patawarin niyo po ako. Oh, naku po, hindi! Siya si Oliver na mahikero, ang mahestro ng mahika. Kaya pala kaya niyang maging isang lumilipad na kabayo. Hindi ko yan kayang gawin. Oo, aking anak. Kung sana'y sinabihan mo man lang ako sa simula. Pero kasalanan ko rin naman. Masyado kitang inilayo sa mundo. Ano nang gagawin ko? Gusto pa naman kitang makita sa isang magarbong kasalan. Dahil wala nang mas babagay pa sa iyo, kundi ang maestro ng mahika. Masakit man sa loob ng dakilang mahikero, sumulat siya sa ama ni Oliver. Nang makarating sa kanya ang sulat, siya rin ay naantig sa nararamdaman ng dakilang mahikero. Dahil alam niya kung nasan ang kinaroroonan ng anak, nagpaabot siya ng mensahe. At nang lumitaw si Oliver kasama si Maginia, ikinuwento lahat ng matanda ang nangyari. At pagkatapos, isang engranding kasalan ang naganap. Nagdaos ng pagdiriwang ang dakilang mahikero sa lahat hanggang sa malalayong lupain. Binasbasan ng mga tao ang mag-asawa at pinuri si Oliver. Ipinakita niya na lahat ay posible kapag may determinasyon. At hindi dapat baliwalain ng isa kung siya man ay naiiba.